Magandang araw po sa lahat, mga katoto, mga kapulido. Ipagpaumanhin po ninyo ang matagal na hindi ako nakapag-upload sapagkat meron po tayong pinagkakaabalahan sa kasalukuyan dahil po sa trabaho. Kailangan din po natin na magtrabaho upang matustusan ang gawain ng ating Panginoong Hesus. Ngayong Hulyo 16, 2025 ay ating pag-aaralan ang ikalawang paghahalimbawa na ang iglesia ay hindi nawala o hindi natalikod. Bago po natin umpisahan ang pag-aaral, ay hinihiling ko po sa lahat na tayo po ay mag-subscribe, mag-like, at kung kayo po ay merong mga komento, mga suggestion o mga tanong, huwag po tayong mag-atubili sapagkat mahalaga po na ating malaman ang buong kasagutan mula sa mga salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa mga banal na aklat. Mga giliw po naming katoto, mga kapulido, naninindigan po ang tunay na iglesia ng ating Panginoon sa ating kapanahunan na ang iglesia hindi nawala at hindi ito mawawala hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon sapagkat matibay ang kanyang pangako at ito ay kanyang kukunin sa kanyang ikalawang pagparito. Halimbawa po sa mga magbibigay po ako ng isang magaan para maunawaan po natin ang salita ng Panginoon para agad po nating magets kung ano ang katibayan maging sa mga pangsanlibutan na ating nakikita. Malaking katibayan po ito na ang iglesia hindi natalikod. Katulad po ng mga pananim. Halimbawa ito po, ito ay ang tawag sa amin ay tangle. Anumang mga puno yan, puno ng kainmito, mangga at iba pa, katulad din po ng mga gulay. Hindi lang po mga gulay, hindi lang mga punong mga kahoy, kundi maging yung mga damo. Habang ito ay ating tinitrim o inaalisan ng mga hindi kailangang sanga, hindi po nangangahulugan na ito ay namatay na o nawala na. Ang katunayan, ito po. Halimbawa, tatanggalin ko itong isang sangang ito, ay nandyan pa rin po. Buhay na buhay pa rin po. Sapagkat merong ugat, merong buhay. Maging sa mga ibang mga puno. Halimbawa, puno ng abukado, inalis natin yung ibang mga sanga. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, panahon ng tag-ulan. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa mga electricity, dito sa Pampanga po ay ang tawag dyan ay PELCO. Pampanga Electric Corporation. Halimbawa, dyan sa Manila, Meralco. Kaya yung mga sanga na inaalis na hindi kailangan na ito ay mga sagabal, hindi nangangahulugan yung puno ay nawala o yung buhay ng puno ay nawala.
Yan po ay isang matibay na katibayan maging sa mga bagay na nandito na nilikha ng Panginoon na nagpapatunay na ang iglesia hindi nawala, hindi natalikod. Kaya mga giliw po namin katoto, mga kapulido, wag po nating tanggapin ang aral na ang iglesia natalikod. Ito po ay labag sa salita ng Panginoon. Ito ay ikapapahamak ng ating mga kaluluwa. Mahalaga po yung ating mga kaluluwa. Sapagkat darating ang panahon, ang Panginoon ay nangako ng buhay na walang hanggan. Para matamo po natin ang buhay na walang hanggan, itakwil po natin, huwag nating tanggapin ang mga aral ng mga tao. Paano po natin malalaman ang mga aral ng mga tao? Kailangan pag-aralan po natin, magtanong po tayo. Ang sasagot ay ang mga salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Ano ang katibayan na ang iglesia ay hindi natalikod? Ano po ang pagtatapat ng ating Panginoon? Pakinggan po natin sa 1, sa 15:1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililis niya upang lalong magbunga. Yung mga sanga na hindi kailangan, yung mga sanga na hindi nagbubunga, yung mga sanga na sagabal, inaalis, pinuputol. Pero hindi po nangangahulugan na nawala, namatay, natalikod. Kaya sabi po ng ating Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas. Hindi po literal na puno ng ubas ang ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Isang paghahalimbawa lang po ito ng ating Panginoon. Ang sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking Ama ang magsasaka. Kaya ang Ama at ang ating Panginoon, ang kanyang bugtong na anak, ay matibay sila. Matibay sila. Yan po ang katibayan na hindi nawawala at hindi mawawala hanggang sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ang iglesia. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay, umaasa po ako na sa isang simpleng paghahalimbawa sa mga pananim, ito ang nagpapatibay, ito ang matibay na katibayan na ang iglesia ay hindi natalikod. Maaaring sabihin po ng iba, mayroong basihan Mayroong basihan ang maraming mga tagapangaral na ang iglesia natalikod. Sabihin po ninyo ang talata na kanilang pinagbabasihan, at ito po ay ipaliliwanag mismo ng mga salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Kaya wag po kayong mag-atubili na magtanong. Pangako po natin sa Panginoon na hindi po tayo gagawa ng pansariling mga aral. Ang Panginoon ang magbibigay ng mga kapahayagan. Kaya bago ko po wakasan ang ating pag-aaral, ay hinihiling ko sa Panginoon na ang kapatid na Lodigario Canlas na nasa Switzerland, patuloy nawa ang pagbibigay ng Panginoon ng kalakasan sa kanya, ng kagalingan, at kung loobin niya, mamit ko po siya ng personal at marami pong pag-uusapan patungkol sa gawain ng Panginoon. Kaya dalangin ko at umaasa po tayo
na hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Kaya maging sa mga dyan sa Nueva Ecija, binabati ko po sila, sina Pastor Rodel Lumanas at sina Brother Jerry, lahat ng mga sumusubaybay po dyan, maging dyan sa Gimbas, sa Sinulatan, maging sa Victoria, sa Bakulong, Victoria Tarlac, sa mga pamangkin ko, maging sa Isabela, maging sa ibang mga bansa, sa amang makarating ang mensahe ng Panginoon. Kaya huwag po nating ipagkait. Ikalat po natin ang katotohanan. Sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon bago darating ang ating Panginoon na kanyang isasagawa ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga hinirang, maisiwalat po natin. Magtulungan po tayo na ihayag ang salita ng ating Panginoon. Maging kay Brother Ruben Magno dyan sa Portic, Bugayon, Pangasinan, ay dalangin ko sa Panginoon nawa bigyan pa ng buhay sapagkat kailangan po natin ang kapatid na ito. At siya po ang gumawa ng ating ginagamit na gamit para makapag-video po tayo at aking mai-upload sa aking YouTube channel. Kaya kung loobin ng Panginoon, sa July 27, 2025, dalangin ko sa Panginoon na kami po ay makadalaw dyan at hinihiling ko sa Panginoon ang iba yung kapangyarihan, ang iba yung paggawa niya ng ang pagsama ng banal na espiritu, ang pagpapagaling sa mga may karamdaman, ipagkakaloob at hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. Nawa ang dalangin ko rin, manatili tayong nakaugnay sa ating Panginoon. Kaya wag po tayong maging kaugnay ng minumang tao, ng sinumang tao, sapagkat ang tao na kapwa po natin, nagkakasala po yan. Dapat maugnay tayo sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon, ang tanging tagapagligtas, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya yung relasyon po natin, yung ating kaugnayan sa Panginoon, at binabati ko rin yung mga kapatiran dyan sa Balitukan, Magalang, Pampanga, sina kumare, at si brother, yung umawit, nawala sa kaisipan ko yung kanyang pangalan. Alam na po niya yun. Binabati ko kayo at maraming salamat. At katulad po ngayon, nandito po ako ngayon sa subdivision sa Olivia 2, Olivia Town 2. Hiniling ko po sa Panginoon, bagamat tayo po ay senior, mabigyan tayo ng trabaho para matustusan ang gawain ng Panginoon. Hindi po tayo binigo. Kaya umaasa po ako na ang kalakasan ng pangangatawan ay lalong ibibigay ng ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga merong prayer request, ay huwag po kayong mag-atubili. Mag-request po kayo sa ating comment session at kayo po ay magpakilala para maisama ko po kayo sa aking mga pansariling panalangin, maging sa anumang mga pagkakataon na ako'y nananalangin sa ating Panginoon. Umaasa po ako ang pagpapala, ang gabay, ang pag-iingat ng ating Panginoon araw at gabi sa bawat sandali, kasama po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po sa Kanya. At sa inyo na mga sumusubaybay sa mga katoto at sa mga kapulido. Hanggang sa muli, abangan po natin yung ginawa kong lyrics na awit na mga hiwagang inilihim ng ating Panginoon. Bagaman ang aking boses
wala po akong kaloob sa pag-awit, pero dahil po sa gawain at gusto kong ipaunawa ang mensahe ng Panginoon, ay humingi po ako ng gabay sa Panginoon na makapaglikha ng isang awit para sa kanyang gawain, at gusto ko pong ipaunawa bawat kataga ng awit na ito. Sa mga susunod po, muli maraming salamat po. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan.